Alam mo, sa mundo ng leadership, parang laging ang naririnig natin, kailangan mong maging malakas, magpakitang gilas, di ba? Patunayan mo ang sarili mo. Yung imahe ng self-made leader. Pero paano kung may ibang paraan pala? Isang landas na parang kabaligtaran. Mas taimik, hindi nakasentro sa sarili, pero baka mas matibay pa nga yung pundasyong para sa tunay na impluwensya. Ngayon, susubukan natin himayin ng husto ang isang aklat na ganito ang tema. Ang pamagat ay Lead Low, Rise High. Mastering Servant Leadership Influence from the Inside Out ni Chris R. Villases. At mahalagang malaman na galing ito sa Christian leadership perspective, no? Ang misyon natin, hindi lang i-review, kundi talagang pag-usapan natin yung mga idea niya tungkol sa pagpapakumbaba, pag-asa sa Diyos, at paano daw ito nakakahubog ng impluwensyang pangmatagalan. Sige, simulan na natin to. Oo, tama ka dyan. Kasi ang pinakaugat talaga nung aklat parang hinahamon niya yung usual na sukat natin ng success. Yung, alam mo na, titulo, posisyon, dami ng followers. Ang sinasabi niya, yung tunay na impluensya, yung makabuluhan, hindi yan galing sa labas. Nagsisimula yan sa loob, sa kababaang loob, sa paglilingkod, at saka sa pag-akiman na, hey, hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ng tulong, lalo na ayon sa aklat sa Diyos. Yung isang konsepto na tumatak agad sa akin, yung humility as strategic strength. Kasi di ba normally, pag sinabing humility, parang kahinaan agad ang dating, pagiging mahiyain, ganon. Pero dito, strategic daw, advantage pa. Paano nangyari yun? Paano naging advantage ang pagiging mapagkumbaba? Magandang tanong yan. Kasi binabaliktad nga niya ang sabi sa aklat, strategic ang humility kasi ito yung nagbubunga ng tiwala. At alam naman natin, grabe ang halaga ng tiwala ngayon, di ba? Medyo rare na nga kapag ang leader mapagkumbaba, mas bukas siya, bukas matuto, ito yung teachability na tinatawag, tumatanggap ng pagkakamali, nakikinig sa iba. Okay. So hindi siya defensive agad. Exactly, hindi defensive. At dahil doon, nakakalikha siya ng, ano nga ba yun, psychological safety sa team. Psychological safety. Pwede mo bang i-explain pa yan, konti? Anong itsura niyan sa isang workplace o team? Isipin mo yung isang environment kung saan, hindi takot yung mga tao. Hindi sila takot mag-share ng ideya kahit medyo out there pa yan. Hindi sila takot magsabi, boss parang may mali dito o pwede bang subukan natin ito kasi alam nilang hindi sila mapapahiya o sesermonan agad. Okay. So malaya silang mag-contribute. Oo, yung leader na mapagkumbaba, siya yung nagsaset nung tono na yan Kinikilala niyang, uy, di ko alam lahat, kailangan ko kayo. At pag may ganung freedom, dun lumalabas yung galing ng team. Mas may collaboration, mas may innovation. Kabaliktaran nung team na takot sa leader. Tahimik lang sila. Oo nga, no? So, hindi lang siya basta mabait lang, may business sense pala talaga yung humility. Meron. Hindi lang siya nice to have. Talagang nagbubunga siya ng mas magandang resulta in the long run. Strategic talaga. Malinaw. Okay, eto pa isa. Medyo connected din. Yung dependence advantage. Nako, eto na naman, baliktad na naman sa nakasanayan. Kasi 'di ba, ang taas ng tingin natin sa independence, sa pagiging self-reliant, yung kaya ko 'to mag-isa. Bakit sinasabi dito na advantage pala ang pagiging dependent? Parang ang hirap isipin nun. Oo. At dito talaga, pumapasok yung theological foundation nung aklat, yung Christian perspective niya. Ang argument kasi nagsisimula sa paniniwalang nilikha tayo na may natural na pagdepende sa Diyos. Nung una pa lang sa creation, ganun na yung design natin connected sa Kanya. Tapos yung fall o pagbagsak, yung daw yung pagpili ng tao na kaya ko na mag-isa, hiwalay sa Diyos. Isang paghangad ng autonomy na hindi naman talaga para sa atin according sa view na to. Okay. Medyo malalim yan. Tapos, ang model daw nito, si Kristo mismo. Ayon sa aklat, siya na Diyos anak nagpakita ng total dependence sa Ama nung nandito siya sa lupa. May verse pa nga dun sa John 5:30, wala akong magagawa sa ganang aking sarili. So, kung siya nga daw ganun,
sino tayo para isiping kaya nating solo? Kaya yung dependence advantage, ito yung pag-embrace ng katotohanan yun. Okay. So paano yun? May two types ba ng dependence? Parang ganun. Una, yung vertical dependence, yung active na pag-asa mo sa Diyos para sa wisdom, lakas, direction. Pangalawa, yung horizontal dependence. Pagkilala na kayangan mo rin yung ibang tao. Yung community. Mentors, colleagues. Oo, mga kasama mo sa team, kaibigan, pamilya, hindi kahinaan yun. Pag-amin lang yun na, uy, limited ako, kailangan ko ng tulong. At dun mo maa-access yung mas malaking resources, di ba? Mula sa Diyos at sa kapwa mo. Yun yung advantage. Gets. Okay. Para mas malinaw sa mga nakikinig, pwede ba tayong magbigay ng examples? Yung sa araw-araw na sitwasyon, paano nagkakaiba yung leader na prideful sa leader na humble and dependent? Sige. Malaki ang pagkakaiba. Halimbawa, pagtanggap ng feedback. Yung prideful, pag binigyan mo ng puna, nako, depensa agad. O baka magalit pa, personal attack ang tingin. Parang sino ka para sabihin ako niyan? Oo, parang ganon. Yung humble leader naman, dahil sa teachability niya, tinitignan niya yung feedback as data. Kahit masakit, okay, anong matututunan ko dito? Magtatanong pa yan, paano ko kayang ma-improve? Okay. Ano pa, ma'am? Pangalawa, pagbibigay ng credit. Yung prideful, mahilig umangkin ng tagumpay. Ako ang nakaisip niyan dahil sa akin to. Kahit team effort. Kahit team effort, yung humble leader mabilis mag-share ng credit. Pinapasalamat niya yung Diyos, yung team. Masaya siyang makitang umangat din yung iba. Giving credit freely ang tawag doon sa aklat. Nice. Pangatlo. Pangatlo, sa mga meeting. Yung prideful, madalas siyang bida. Gusto niya laging naririnig ang boses niya. Baka nga hindi na nakikinig eh. Yung humble leader, mas maraming oras ang ginugugol sa pakinig, active listening. Nagtatanong para lumabas yung ideya ng iba. Kasi alam niyang hindi niya monopoly ang magagandang ideya. So mas inclusive siya. Oo, mas inclusive. Pang-apat, pag nagkamali, ito crucial to. Yung prideful, itatago yan. Pagpipilitang tama siya, takot masira ang imahe. Yung humble leader, may courageous vulnerability. Inaaminin niya, oops, nagkamali ako doon. Humihingi ng tawad kung kailangan at pinapakita niyang okay lang magkamali basta may lesson learned. Na paradoxically, nagpapatibay pa ng tiwala ng team, no? Exactly. Kasi nakikita nilang tao lang din siya, hindi nagpapagpangkap na perpekto. At panglima, siguro sama rin na to, service over status. Yung prideful ang nasa isip paano angat yung status niya, posisyon, reputasyon. Yung humble ang focus paano makakapaglingkod. Sa misyon, sa mga tao niya, paano niya matutulungan yung team members na lumago. Yung example ni Jesus na naghugas ng paa? Oo, yun yung classic example sa aklat galing sa John 13. Ginawa rin ng guru at Panginoon yung trabaho ng alipin para ipakita na ang greatness ay nasa service. Wow. Ang layo nga sa usual na leadership models. Pero alam mo, ang ganda pakinggan ng mga konsepto. Ang tanong, paano to gagawin? Hindi ba mahirap isabuhay to? Kasi yung natural tendency natin, parang laging pride ang nananaig. Minsan, may mga practical tips ba sa aklat? Mga exercise ganon? Oo, at importante yan. Hindi naman to instant eh. Proseso to. Kailangan ng intensyon. Kaya may mga binigay na tools or frameworks. Hindi lang basta checklist, pero parang gabay sa pagninilay. Halimbawa, may tinatawag na humility log. Parang journal to, lingguhan, iniisip mo, kailan ako pumiling maglingkod instead na magpasikat? Kailan ako nag-try mag-control instead na umasa? Para maging aware ka sa patterns mo. Ang goal para ma-exercise yung humility muscle mo, kumbaga. Pangalawa, dependence map. Visual to, drawing mo sarili mo sa gitna. Tapos, sino yung mga sources mo ng lakas? Vertical, paano ka actively dumedepende sa Diyos? Horizontal, sino yung mga tao, mentors, ka-team, kaibigan na pwede mong lapitan? Nakikita mo kung baka masyado ka palang isolated. Interesting. Ano pa? Pangatlo, pride audit. Regular check-up to sa motibo mo. Bago ka gumawa ng desisyon, tanungin mo sarili mo, bakit ko to ginagawa? Para ba sa iba o para sa sarili ko?
Internal check lang. Para manatiling tapat yung puso. Okay. At pang-apat, Service Impact Scorecard. Binabago nito yung sukatan mo ng performance. Hindi lang numbers. Tinitingnan mo, nakinig ba ko? Nag-e-encourage ba ko? Nagme-mentor ba ko? Hindi para i-quantify lahat, pero para maging intentional ka sa pag-assess kung yung leadership mo ba nagpapalago talaga ng iba. Ang ganda niyan, talagang binibigyan ka ng practical na paraan para hindi lang manatiling konsepto. So, kung ganito pala ang framework, humility, dependence, service, ano na ngayon ang itsura ng tagumpay para sa isang leader? Kasi 'di ba, ang layo nito sa world standard ng yaman, power, fame. Ano yung bagong scorecard ng success dito? Nako, binabago talaga ng todo yung scorecard, lalo na sa Christian perspective nung aklat. Imbes na yung mga panlabas lang ang tingnan, ang tunay na tagumpay daw mas nakikita sa mga ito. Una, katapatan, faithfulness. Hindi successful ka ba, kundi naging tapat ka ba sa tawag sa'yo kahit hindi sikat o madali? Obedience over outcome, parang ganon. Parang ganon. Pangalawa, pagbabago ng karakter, character transformation. Sino ka ba nagiging? Mas mahalaga daw yun kesa ano ang na-achieve mo. Lumalago ka ba sa pagiging kawangis ni Kristo ayon sa aklat? Deep. Pangatlo, kaluwalhatin ng Diyos. Yung ginagawa mo ba, nagre-reflect pabalik sa Kanya o sa sarili mo lang? Yun daw ang ultimate filter. Pang-apat, pag-ibig at paglilingkod. Ito yung basic na ipapakita ba sa gawa ang sagmamahal mo sa Diyos at kapwa? Leadership as service ba talaga? At pang-lima, epekto sa iba, empowerment and multiplication. Hindi lang followers ang habol mo, kundi nagde-develop ka ba ng ibang leaders? Nagpapalakas ka ba ng iba? Yung success mo ba, nakakatulong sa paglago nila? Wow. Tapos kinikilala pa yung impact of the unseen, yung mga nangyayari sa puso, sa relationships na hindi masukat pero sobrang importante. Grabe. Ang dami nating napag-usapan. Talagang ibang perspective to sa leadership. Kung lalagumin ko yung pinakatumimo sa akin, parang yung humility, hindi pala hadlang. Yun pala mismo yung daan. At yung pag-amin na kailangan natin ng tulong sa Diyos at sa iba, hindi kahinaan yon, kundi pagbubukas sa mas malaking lakas. Parang you lead low para umangat ka sa tunay na impact. Tama ba? Eksakto. Couldn't have said it better. At alam mo, importante ring tandaan, hindi to madali. Hindi to one-time thing. Yung pagpili ng humility over pride, ng dependence over self-sufficiency, pang-araw-araw na laban yan. Minsan bawat minuto pa nga lalo na pag may pressure. Oo nga. At ang pinaka-challenging pa, madalas hindi yung situation o yung ibang tao ang kalaban Kadalasan tayo mismo, yung ego natin, yung takot natin, yung nakasanayan nating definition ng success. To yan, malaking hamon sa sarili. Kaya siguro, bilang pangwakas na pagninilay na rin para sa iyo na nakikinig, subukan mong isipin, may sitwasyon ba sa buhay mo ngayon, sa trabaho, pamilya, community, kahit saan, na nararamdaman mong kailangan ikaw ang masunod, kailangan ikaw ang tama, kailangan mong kontrolin, o kailangan mong protektahan ang image mo? Ngayon, paano kaya kung haharapin mo yung sitwasyong yun hindi gamit yung lens ng pride or control, kundi yung lens ng humility at dependence? Yung pagkilala na, okay, may limitasyon ako. Yung pagiging bukas na, baka mali ako. Yung pagiging handang humingi ng gabay sa Diyos o ng tulong at pananaw sa iba. Ano kaya ang isang maliit na hakbang na pwede mong subukan, ngayon o bukas? Para itry lang itong ibang approach na to.